Kigs TV presents Scripture-based Inspirational Stories. Akala nila tapos na ang laban niya. Wala ng pera, wala ng tumutulong. At ang pinakamamahal ng ina, unti-unti nang nawawala sa kanyang mga kamay. Pinagtawanan siya, iniwan at sinabihang talo ka na. Pero ang hindi nila alam, sa mismong sandaling akala niya'y katapusan na, doon pa lang pala magsisimula ang himala ng Diyos. Ipaglalaban kayo ng Panginoon. Exodus 14 verse 14. Tahimik ang gabi sa maliit na baryo ng San Gabriel. Tanging huni ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin ang maririnig. Ngunit sa loob ng isang lumang bahay na gawa sa kahoy, may isang pusong hindi mapalagay. Anak, kaya pa ba natin? Mahinang tanong ni Aling Rosa habang nakahiga sa papag, hawak ang kanyang dibdib. Sa gilid ng kama, nakaupo si Mateo, isang binatang halos maubos na ang pag-asa. Ma, kakayanin po natin to. Hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Sagot niya na pilit pinatatatag ang boses. Ngunit sa loob-loob niya, hindi na siya sigurado. 3 buwan nang may sakit ang kanyang ina. Dati, sapat ang kinikita nila sa malit nilang sari-sari store. Ngunit matapos ang malakas na bagyo, halos mawasak ang kanilang kabuhayan. Naubos ang paninda, nasira ang tindahan, at kasabay noon, naubos din ang pag-asa. Dati, kilala si Mateo bilang masipag at matulungin. Siya yung tipo ng taong kahit hindi hinihingan, nagbibigay. Ngunit nang siya nang nangangailangan, isa-isa silang iniwan. Pasensya na Mateo gipit din kami. Sabi ng kapitbahay. Hindi kita mapapahiram, baka hindi mo rin kasi mabayaran Dagdag pa ng isa. Mas masakit pa ang marinig niya mula sa dati ng kaibigan. Pre, tanggapin mo na, talo ka na. Parang may sumuntok sa dibdib niya. Kinabukasan, maagang umalis si Mateo upang maghanap ng trabaho sa bayan. Hindi siya namili. Kahit construction worker, kargador, tagalinis, lahat pinasok niya. Ngunit sa bawat pintong kinakatok niya, may experience ka ba? Wala kaming bakante. Tatawagan ka lang namin. Pero walang tumawag. Lumipas ang oras, lumipas ang pag-asa. Pagod at gutom. Naupo siya sa gilid ng kalsada. Pinagmamasdan niyang mga taong dumaraan. May trabaho, may direksyon, may pangarap. Samantalang siya, pakiramdam niya ay naiwan siya ng mundo. Diyos ko, nasan ka na ba? Mahina niyang bulong. Hindi galit, hindi rin sigaw, kundi isang tanong na puno ng sakit. Habang pauwi siya, nadaanan niyang ilang kabataang dati niyang kakilala. Oy Mateo, buhay ka pa pala. Ay hindi na buhay yan, hirap na yan. Nasaan ang Diyos mo ngayon? Hindi na sumagot si Mateo. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil pagod na siyang ipaglaban ang sarili niya. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang mahimbing nang natutulog ang kanyang ina. Tahimik siyang lumuhod sa sulok, walang drama, walang malakas na boses. Isang simpleng panalangin lang. Panginoon, hindi ko na po kayang mag-isa. Kung may plano ka para sa amin, pakita mo naman po. Tahimik, walang sagot, ngunit may kakaibang kapayapaan na unti-unting bumalot sa kanyang puso. Kinabukasan, mas lumala ang kondisyon ng kanyang ina. Mateo, parang hindi na ako aabot. Ma, wag po, please. Sa sandaling yon, gumuho ang lahat ng kanyang pinipigilang emosyon. Wala na siyang pera, wala siyang matakbuhan, at tila wala ring sagot ang langit. Napaupo siya sa sahig, hawak ang ulo. At sa unang pagkakataon, sumigaw siya. Panginoon, hanggang dito na lang ba? Punong-puno ng sakit ang kanyang tinig. Hindi niya alam kung may nakikinig pa. Parang ibinuhos niya ang lahat nang biglang may kumatok.
Napatingin si Mateo sa pinto, hindi siya agad gumalaw. Muling kumatok. Dahan-dahan siyang tumayo at binuksan ang pinto. Sa harap ay isang matandang lalaki. Simple ang suot, ngunit kakaiba ang kanyang presensya. Ikaw ba si Mateo? Opo. Bakit po? Ngumiti ang matanda. May mensahe ako para sa'yo. Napakunot ang noo ni Mateo. Sino po kayo? Hindi pa tapos ang laban mo. At hindi ka talo. Dahil ang Diyos ang kikilos para sa'yo. Bago pa makapagsalita si Mateo, may iniabot ang matanda sa kanya. Isang bagay na magbabago ng kanyang kapalaran. Nakatayo si Mateo sa pintuan, hawak ang hininga. Ang matandang lalaki sa kanyang harapan ay tila hindi ordinaryo. Hindi man marangya ang kanyang suot, may kakaibang kapayapaan sa kanyang muka. Parang may alam siya na hindi alam ng iba. At bago ako umalis, ito ang bilin sa'yo. Sabi ng matanda habang inaabot ang isang maliit na sobre. Nanginginig ang kamay ni Mateo habang tinatanggap iyon. Para saan po to? Ngumiti lamang ang matanda. Para sa laban na akala mo'y tapos na. At pagkatapos nun, umalis siya. Walang ingay, walang bakas. Parang hangin na dumaan at nawala. Dahan-dahang isinara ni Mateo ang pinto. Tahimik ang paligid, tanging ang mabilis ng tibok ng puso ang maririnig. Tinitigan niya ang sobre, walang pangalan ng nagpadala. Walang kahit anong marka. Binuksan niya yun. Sa loob, may isang lumang papel at isang maliit na susi. Napakunot ang kanyang noo. Ano to? Binasa niyang nakasulat. Sa dulo ng iyong kawalan, doon magsisimula ang kasaganaan. Hanapin mo ang kahon sa lumang kapilya sa dulo ng baryo. Nandun ang sagot sa iyong panalangin. Napatigil si Mateo. Ang lumang kapilya? Matagal nang abandonado yun. Halos wala nang pumupunta roon dahil sinasabing delikado at sira na. Kalokohan ba to? Bulong niya. Pero nang tingnan niya ang susi sa kaning palad, hindi niya maipaliwanag pero parang may nagtutulak sa kanya. Naupo siya sa tabi ng kaning ina. Pinagmasdan niya to. Mahina, maputla, halos wala ng lakas. Bigla niyang naalala ang kanyang panalangin kagabi. Panginoon, pakita mo naman po. Ngayon, may dumating. Hindi niya alam kung aksidente lang ba yon o sagot na. Tumayo si Mateo, hinawakan ng susi. At kung ito man ay wala lang, wala na rin akong mawawala eh. Sinilip niya ang kaning ina. Ma, babalik po ako. Lalaban pa ako. At sa unang pagkakataon matapos ang ilang linggo, may konting apoy ulit sa kanyang mga mata. Papalubog ng araw nang makarating si Mateo sa dulo ng baryo. Naroon ang lumang kapilya. Sirang-sira na ang bubong, may mga bitakang pader. Halos matabunan na ng damo ang paligid. Parang matagal ang iniwan. Napahinto siya. Sigurado ba ako dito? Ngunit naalala niya ang kalagayan ng kaning ina. At ang masalitang bumaon sa kanya, natalo ka na. Mariin niyang hinawakan ng susi. Hindi pa. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto ng kapilya. Umalingaw ang tunog sa loob. Madilim, tahimik. May mga sirang upuan at alikabok sa bawat sulok. Ngunit sa gitna ng kapilya, may isang lumang kahon. Agad tong napansin ni Mateo. Hindi pwede. Lumapit siya. Habang papalapit, mas lalong bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Eto na ba? Lumuhod siya sa harap ng kahon. Lumang-luma na ito. May kalawang ang lock. Dahan-dahan niyang inilabas ang susi at napatingin. Kung ito may paniloko, sana huli na to. Ipinasok niya ang susi. Do'y biglang bumukas ang kandado. Napaatras siya sa gulat. Hindi pwede. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon at nang tuluyan tong bumukas, napatigil siya. Sa loob ay hindi ginto, hindi pera,
kundi isang lumang Biblia at isang liham. Ano to? Bulong niya na halatang naguguluhan eh. Hindi niya maitago ang bahagyang pagkadismaya. Akala ko ba sagot sa problema? Ngunit may kung anong nagtulak sa kanya na buksan ang liham na yun. Binasa niyang nakasulat. Mateo, kung binabasa mo ito, ibig sabihin pinili mong maniwala kahit wala kang kasiguraduhan. Hindi kita bibigyan agad ng sagot. Dahil ang tunay na laban ay hindi pera, kundi pananampalataya. Buksan mo ang Biblia. Doon magsisimula ang tunay na pagbabago. Napatigil si Mateo. Paano nila nalaman ang pangalan ko? Do'y bigla siyang kinilabutan. Dahan-dahan niyang kinuha ang Biblia, maalikabok, luma, ngunit buo. Binuksan niya to, at ang unang bumungad sa kanyang mga mata, ipaglalaban kayo ng Panginoon, kayo'y manahimik na lang. Exodus 14 verse 14. Napaupo siya, tahimik, hindi niya maipaliwanag. Pero parang may kung anong bumigat at gumaan sa kanyang puso ng sabay. Sa sandaling yon, may narinig siyang yapak sa kanyang likod. Hindi siya nag-iisa. Dahan-dahan siyang lumingon at ang kanyang nakita ay isang taong hindi niya inaasahang makikita muli. Dahan-dahang lumingon si Mateo. Ang kanyang puso'y tila titigil sa kaba. Sa gitna ng madilim na kapilya, may isang lalaking nakatayo. Nakasilweta sa liwanag na pumapasok mula sa sirang bintana. Hindi malinaw ang muka, ngunit pamilyar ang tindig. Hindi pwede. Bulong ni Mateo. Isang hakbang, dalawang hakbang, lumapit ang lalaki. At nang tuluyang tumamang liwanag sa kanyang muka, nanlaki ang mga mata ni Mateo. Ikaw? Matagal na, Mateo. Ang boses hindi niya makakalimutan. Adrian? Ang kanyang dating matalik na kaibigan at ang taong unang nagsabi ng salitang, "Talo ka na." Tumayo si Mateo, mahigpit ang hawak sa Biblia. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Adrian, ngunit hindi to ang ngiting dati niyang kilala. Mas mayabang, mas malamig. Hindi ba pwedeng bumalik sa dati kong pinanggalingan? Pinanggalingan? Iniwan mo ko, Adrian. Lahat kayo. Sandaling natahimik ang dalawa. Tanging hangin ang dumaan sa pagitan nila. Napansin ni Mateo ang ayos ni Adrian. Malinis sa damit, mahal na relo, mukhang maayos ang buhay. Malayo sa itsura ng mga taong iniwan ng baryo dahil sa kahirapan. Ibang-iba ka na. Ganun talaga. Hindi ako katulad mo na nananatiling nakakulong dito. Masakit ang bawat salitang binitawan niya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo na nagsisimula ng mag-init ang ulo. Lumapit si Adrian. Mateo naman, hanggang ngayon ba, umaasa ka pa rin talaga sa himala? Tiningnan niya ang hawak nito. Yan ba ang sagot mo sa problema mo, ha? Napayuko sandali si Mateo, ngunit muli niyang naalala ang kanyang ina. Ang mga salitang nabasa niya. Ipaglalaban kayo ng Panginoon. Hindi ka na magbabago, kaya ka talo eh. Tahimik si Mateo, ngunit sa loob niya, may nag-aalab. Alam mo, Mateo, may oportunidad ako para sa'yo. Oportunidad? Sumama ka sa akin. May trabaho ako. Malaking kita. Anong trabaho mo? Hindi agad sumagot si Adrian. Sa halip, inilabas niyang isang makapal na sobre, puno ng pera. Hindi mo na kailangang maghirap. Hindi mo na kailangang umasa sa kung anong plano na yan. Isang desisyon lang at mawawala lahat ng problema mo. Napatingin si Mateo sa pera. Malaki. Sapat para sa ospital ang kanyang ina. Sapat para mabuhay sila. Sa isang iglap, nagulo ang isip ni Mateo. Ito na ba ang sagot o isa itong bitag? Anong kapalit? Ngumiti si Adrian. Wala naman masyado. Konting panlilin lang sa negosyo. Nanigas si Mateo.
Loko ka ba? Hindi ito panilin lang. Diskarte ito. Biglang tumahimik si Mateo. Tumingin siya sa Biblia. Naaalala niya ang kanyang panalangin. Naalala niya ang liham. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang malinaw na sagot. Hindi. Matatag niyang sabi. Nagulat si Adrian. Ano? Ang sabi ko, hindi. Hindi ko ipagpapalit ang tama, kahit gaano man kahirap. Napangisi si Adrian. Talaga? Kahit mamamatay na ang nanay mo? Parang sinaksak si Mateo sa narinig, ngunit hindi siya umatras. Mas pipiliin kong lumaban ng marangal, kaysa manalo ng marumi. Doon na biglang nagbago ang ekspresyon ni Adrian. Nawala ang kanyang ngiti. Kung ganon, hindi mo pa rin talaga naiintindihan. Napakunot ang noo ni Mateo. Anong ibig mong sabihin? At doon, ibinulgar ni Adrian ang isang lihim na magpapayanig sa mundo ni Mateo. Hindi aksidente ang nangyari sa pamilya mo, Mateo. May kinalaman ako doon. Nanlaki ang kanyang mga mata at sa sandaling yon, ang gumuho ang lahat ng kanyang pinanghahawakan. Parang tumigil ang mundo ni Mateo. Hindi aksidente? Nanginginig niyang tanong. Nakatayo si Adrian sa kanyang harap. Walang bakas ang pagsisisi sa kanyang muka. Hindi. At oras na para malaman mo ang totoo. Ang bagyong sumiras sa tindahan ninyo? Hindi ko kontrolado yon. Pero ang dahilan kung bakit hindi na kayo nakabangon pagkatapos nun, kasalanan ko. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Anong ginawa mo? Naalala mo nung nag-apply ka ng tulong sa kooperatiba? Ako ang nagpatigil nun. Ikaw? Oo. May koneksyon na ako noon sa mga tao sa bayan. Isang tawag lang, tinanggal agad ang pangalan mo sa listahan. Bakit mo ginawa yun? Biglang tumahimik si Adrian. Ngunit ang kanyang mga mata nagdilim. Dahil sa'yo? Dahil sa akin? Oo. Ikaw lagi ang bida sa baryo. Mabait si Mateo, masipag si Mateo, si Mateong aasenso. Pagod na akong marinig ang pangalan mo. Pero kaibigan mo ako, Adrian. Kaibigan? Hindi kaibigan ang tingin ko sa'yo, kundi kalaban. Lahat ng meron ka gusto ko. Yung respeto, yung tiwala ng tao. At oo, kahit yung pagkakataong umasenso. Pero hindi ka basta-basta natitinag, kaya hinintay ko ang tamang pagkakataon. At nung bumagsak kayo dahil sa bagyo, doon ako kumilos. Tinanggal ko ang tulong na para sa'yo. Sa inyo. Sinira ko ang tsansa mong makabangon. At pinanood kitang dahan-dahang mawala ng pag-asa. Hindi na napigilan ni Mateo ang kanyang emosyon. Bakit mo ginawa yun? Kaibigan mo ako, Adrian. Tinulungan kita nang wala ka. Ganon talagang mundo, Mateo. Hindi sapat ang pagiging mabuti. Kailangan mong maging matalino. Kahit madumi. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang Biblia. Hindi yun totoo. Talaga? Kung hindi yun totoo, bakit ka nandito ngayon? Bakit naghihirap ka? Bakit mamamatay na ang nanay mo? Parang bawat salita ay suntok sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng sakit, may kakaibang lakas na unti-unting umusbong sa puso ni Mateo. Hindi dahil natalo ako ngayon. Talo na ako habang buhay. Hindi dahil wala akong pera. Wala na akong pag-asa. At lalong hindi dahil sa ginawa mo. Titigil na ako. Napangisi si Adrian. Matigas ka pa rin talaga. Pero hanggang kailan? Inilabas niya muli ang sobre ng pera. Last chance, Mateo. Sumama ka sa akin at ililigtas natin ang nanay mo. Tumanggi ka at panonoorin mo siyang mawala. Tumahimik ang buong kapilya. Parang pati hangin ay naghihintay. Tumingin si Mateo sa pera, pagkatapos sa Biblia, at sa wakas, sa mga mata ni Adrian. Hindi ako bibili ng himala.
Gamit lamang ang kasalanan. Nawala ang ngiti ni Adrian. Kung ganon, hindi lamang ikaw ang mawawalan. Siguraduhin mong handa ka sa susunod na mangyayari. At bago pa makapagsalita si Mateo, mabilis umalis si Adrian sa kapilya. Iniwan siyang mag-isa, ngunit may iniwang mas mabigat kaysa dati. Sa sandaling yon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kapitbahay nila. Mateo, umuwi ka na agad. Yung nanay mo. Nanlambot ang kanyang katawan. Nanlambot ang tuhod ni Mateo. Hindi niya na hinintay ang susunod pang salita. Tumakbo na siya palabas ng kapilya. Hinahabol niya ang kanyang hininga habang tinatahak ang madilim na daan pa uwi. Hindi niya alintanang mabato sa kasada. Ang putik, ang sakit ng kanyang paa. Isa lamang ang lalaman ng isip niya. Ma, hintayin mo ako. Please lang, huwag muna ngayon. Habang tumatakbo, paulit-ulit ang sinasabing isang panalangin. Panginoon, huwag mo po siyang kunin. Pagdating niya sa kanilang bahay, maraming taong nakatayo sa labas. Tahimik, mabigat ang hangin. Ang eksenang yun ay ayaw niyang makita. Mateo! Balungkot na bunga din kapitbahay, ngunit hindi na siya nakinig. Diretso siyang pumasok. Naroon sa Aling Rosa, nakahiga, halos hindi na gumagalaw. Maputla, mahina. Ma! Mahina niyang tawag habang lumalapit. Dahan-dahan niyang hinawakan ng kamay nito. Malamig, ngunit buhay pa. Mateo! Agad siyang napaluhod sa tabi ng kama. Nandito na po ako, Ma. Anak, pasensya kita, hindi na kita masasamahan. Ma, huwag naman pong ganyan. Please, lumalaban pa po tayo. Matagal na akong pagod, anak. Pero ikaw, huwag kang susuko. Hinawakan ni Mateo ang Bibliyang dala niya. May plano ang Diyos para sa atin. Hindi pa tapos. Alam ko, Ma. Pero bakit po sumusuko na po kayo? Pero minsan, anak, ang plano niya, hindi natin agad naiintindihan. Tumulo ang luha ni Mateo. Panginoon, hindi ko na kaya. Ginawa ko naman lahat. Pero bakit kulang pa rin? Biglang napahigpit ang hawak ni Aling Rosa sa kamay ni Mateo. Anak, Ma, magtiwala ka at kahit mawala ako, hindi ka niya iiwan. At sa mga salitang yun, unti-unting bumitaw ang kanyang kamay. Ma? 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 Ngunit ang katahimikan ay mas malakas kaysa anumang sigaw. Lumuhod si Mateo sa sahig, yumakap sa kama, umiiyak, sumisigaw. Panginoon, bakit? Akala ko ba ipaglaban mo kami? Pero bakit ganito nangyari? Sa sandaling yun, pakiramdam niya ay talo na siya. Lumipas ang ilang oras, unti-unting umalis ang mga tao. Naiwan si Matayang mag-isa, tahimik, walang lakas, walang direksyon. Tumingin siya sa Bibliyang hawak niya. Nasaan ka na ba? Habang nakaupo siya, may nahulog mula sa pagitan ng mga pahina ng Biblia. Isang maliit na papel. Nagtaka siya. Agad niyang binasa. Ang akala mong katapusan ay simula pa lang. Magtiwala ka kahit hindi mo nakikita ang plano. Dalang laban, hindi pa tapos. Nanlaki ang mata ni Mateo. Hindi pa tapos? Nang biglang may kumatok sa pinto. Sa gantong oras, dahan-dahan siyang tumayo. Pagbukas ng pinto, isang hindi inaasang bisita ang nakatayo at ang dala nito ay balitang magpapabago sa lahat. Dahan-dahang binuksan ni Mateo ang pinto. Namumugto ang kanyang mga mata. Ngunit ang taong nasa labas ay tila may dalang kakaibang liwanag. Mateo, isang babaeng nakatayo roon may dalang folder at maliit na bag. Hindi niya ito kilala. Po, sino po kayo? Pasensya na kung gabi na ako nakarating.
Ako si Liza, galing sa bayan. May kinalaman po ito sa nanay mo. Ano po yun? May isang foundation na nag-review ng mga pending medical assistance request sa barangay. Hindi ba tinanggal ang pangalan namin doon? Yun ngang nakapagtataka. Yung record ng nanay mo, biglang bumalik sa listahan eh. Paano po? Hindi rin namin alam. Pero may nag-recommend at inaprubahan agad. Kasama na kayo sa beneficiaries. Napatras si Mateo. Hindi pwede. Kanina lang. Hindi niya matapos ang sasabihin. Alam niyang katotohanan. Huli na. Mateo, nasaan ang nanay mo? Doon na siya napaluha. Wala na po. Hindi agad nakapagsalita si Liza. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak niyang folder at tumingin dito. Pasensya na. Ngunit sa halip na tuluyang mawala ng pag-asa, may kakaibang nangyari sa puso ni Mateo. Naalala niya ang papel na nabasa niya at ang talata na ipaglalaban kayo ng Panginoon. Bigla siyang napaisip. Kung huli ng lahat, bakit ngayon pa dumating ang tulong? Mateo, hindi lamang tutungkol sa nanay mo. Kasama ka rin sa programa. May livelihood assistance, training, at malit na puhunan para makapagsimula ulit. Pinili ka. Ako? May nag-recommend sa'yo. Sinong nag-recommend? Hindi ko personal na kilala eh. Pero ang pangalan nakalagay dito. Sino po? Tiningnan ni Liza ang papel at saka siya tumingin kay Mateo. Adrian, parang tumigil ang mundo. Ano? Imposible. Siya mismong sumira sa amin. Bakit niya gagawin to? Hindi niya maintindihan ang taong nanakit sa kanya ay siya ring tumulong. Mateo, hindi ko alam ang buong kwento ninyo. Pero minsan ginagamit ng Diyos kahit ang mga taong hindi natin inaasahan. Tahimik si Mateo, napaisip at napatingin sa langit. Hindi pa tapos ang sakit. Hindi pa nawawala ang galit. Pero sa unang pagkakataon, may liwanag at may munting pag-asa. Habang hawak niya ang folder, may pumasok sa isip niya. Isang tanong. Kung si Adrian ang naglagay ng pangalan ko ulit, bakit niya ginawa yun pagkatapos ng lahat? At sa parehong sandali, sa kabilang dulo ng baryo, may isang taong tahimik na nagmamasid at may hawak na lihim na hindi pa nilalaman ni Mateo. Tahimik ang gabi, ngunit sa puso ni Mateo, hindi pa rin humuhupang unos. Napaupo siya sa labas ng kanilang bahay, hawak ang folder na iniwan ni Liza. Adrian. Bakit? Hindi niya mapagdugtong-dugtong ang lahat. Ang lalaking umamin sa sumira sa kanya, siya rin nagbalik ng pagkakataon. Panibagong laro ba to? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may kakaibang pakiramdam. Parang may hindi pa siya alam. Kinabukasan, maagang umalis si Mateo. Isang desisyon ang malinaw sa kanya. Kailangan kong makausap si Adrian. Hindi para makipag-away, kundi para maintindihan. Tinungo niyang isang lugar na dati nilang tambayan, isang lumang puno sa gilid ng baryo. Doon sila madalas mag-usap noon. Doon sila nangangarap at doon nagsimula ang lahat. Pagdating niya, may tao nang naghihintay. Si Adrian, nakatayo, nakatalikod, parang alam ng darating si Mateo. Alam kong pupunta ka. Ako naglagay ng pangalan mo pabalik. Bakit? Walang emosyon ang boses niya. Pagod na siyang magalit. Gusto na lamang niyang katotohanan. Dahan-dahang humarap si Adrian, ngunit ngayon, ibang itsura niya. Wala na ang yabang at wala na ang ngiti. Dahil mali ako. Ano? Mali ako. At matagal ko nang alam yun. Akala ko noon, ang tagumpay ay nakukuha sa pag-apak ng iba. Akala ko, kailangan kitang ibagsak para umangat ako. Pero nakita kitang nawala ng lahat. Doon ko na-realize na ako pala ang tunay na talo. Hindi ako matahimik, Mateo.
Hindi kahit gaano karami ang pera ko, wala akong kapayapaang maramdaman. Parang may kulang. Hanggang isang gabi, tinanong ko ang sarili ko. Kung wala si Mateo sa kwento ko, bakit parang siya pa rin ang laman ng konsensya ko? Napatingin si Mateo, tahimik na nakikinig. Sinubukan kong ayusin. Binalik ko ang pangalan mo sa listahan. Gusto kong makatulong kahit papano. Pero huli na, Adrian. Huli na. Oo, alam ko. Huli na para sa nanay mo. Hindi ko mababalik kung nawala. Pero gusto kong itama ang natitira. Lumapit siya ng konti. Mateo, patawarin mo ako. Wala agad sagot. Nakatayo lamang si Mateo, pinagmamasdan ng dating kaibigan niya, ang taong sumira sa kanya at ngayon humihingi ng tawad. Madaling sabihin ng sorry, pero mahirap burahin ang ginawa mo. Alam ko, kaya hindi ako humihingi ng madaling kapatawaran. Handa akong tanggapin kung hindi mo kaya. Natahimik si Mateo. Sa isang banda, galit, sakit, pagkawala. Sa kabilang banda, pagbabago, pagsisisi, at katotohanan. At ang mga salitang bumalik sa isip niya, ipaglalaban kayo ng Panginoon. Huminga ng malalim si Mateo, at sa wakas, magdedesisyon na siya. Adrian. Ngunit bago niya matapos ang sasabihin, may biglang dumating. Isang sasakyan ang huminto sa kanilang harapan. May mga lalaking bumaba at ang isa sa kanila ay may hawak na dokumento. Adrian Cruz, may kaso ka. Nanlaking mga mata ni Mateo. Ang hangin ay tila ba biglang bumigat. Anong ibig niyong sabihin? Lumapit ang lalaking may hawak na dokumento. Ayon sa reklamo ng kooperatiba sa bayan, may ebidensya ng panlilinlang at manipulasyon sa mga aplikasyon ng tulong. Napayuko si Adrian. Alam niya na. Eto na yun. Ikaw ang tinuturong responsable sa pagkawala at pagbabago ng ilang records. Napatingin si Mateo kay Adrian. Eto na ang katibayan. Hindi na kwento, hindi na haka-haka, kundi ang katotohanan. Hindi na lumaban si Adrian. Hindi na siya nagdahilan. Hindi na siya tumanggi. Ako nga. Mahina niyang sagot. Tahimik ang paligid. Parang lahat ay naghihintay ng susunod ang mangyayari. Sumama ka sa amin. Sabi ng isa pang lalaki. Dahan-dahang inilabas ang posas. Ngunit bago pa man yun isuot, tumigil si Adrian. At bago ako sumama, napatingin siya kay Mateo. Mateo, hindi ko alam kung karapat-dapat ba akong patawarin. Pero sana sa kabila ng lahat, hindi mo hayaang maging katulad kita. Tumitig si Mateo sa kanya. Naalala niya lahat. Ang pagkakanulo, ang sakit, ang pagkawala ng kaning ina. Ang gabing halos mawalan siya ng pag-asa. Ngunit naaalala rin niya ang liham, ang Biblia, at ang mga salitang paulit-ulit bumabalik. Huminga siya ng malalim at lumapit. Hindi mo rin sana kalimutan na kahit gaano kalaking kasalanan, may Diyos na handang magpatawad. Nanlaking mga mata ni Adrian. Pinapatawad na kita. Tatlong salitang bumago sa lahat. Hindi dahil nakalimutan niyang sakit, kundi dahil pinili niyang hindi nito ang magdikta ng kanyang buhay. Napaluha si Adrian. Hindi siya makapagsalita. Tahimik siyang sumama sa mga lalaki. Walang laban, walang pagtutol. Ngunit sa pagkakataong yun, mas magaan ang kanyang hakbang. Parang may nabaw sa bigat sa kanyang puso. Habang papalayo ang sasakyan, napatayo si Mateo. Tahimik, ngunit iba ng pakiramdam. Hindi na siya puno ng galit. Hindi na siya wasak. May sakit pa rin, oo. Pero may kapayapaan na. Kinabukasan muling sumikat ang araw. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, lumabas si Mateo ng bahay na may bagong lakas. Hindi na siya tumatakbo palayo sa problema. Handa na siyang harapin ang bagong simula. Sinimulan niyang programang ibinigay sa kanya. Nag-training, nag-aral, nag-ipon ng lakas ng loob. Unti-unti, bumangon siya.
Hindi mabilis, hindi madali, pero totoo. Ang taong sinabihang talo na ay unti-unting bumabalik. Hindi dahil sa sariling lakas lamang, kundi dahil sa gabay ng Diyos. Kinabukasan, muling sumikat ang araw. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, lumabas si Mateo ng bahay na may bagong lakas. Hindi na siya tumatakbo palayo sa problema. Ngunit sa likod ng bagong simula, may isang balitang parating. May isang liham mula sa kulungan galing kay Adrian at ang laman nito ay isang sikretong muling susubo kay Mateo. Tahimik ang gabi sa bahay ni Mateo, ngunit sa kanyang kamay, isang sobre mula sa kulungan ang nanginginig niyang hawak. Dahan-dahan niya itong binuksan. Mateo, kung binabasa mo to, ibig sabihin, nagsisimula ka ng bumangon. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba akong tawagin kaibigan mo. Pero may isang bagay na hindi ko nasabi noon, sa kapilya. Hindi lang ako may gawa ng lahat. May mataas na tao sa bahay na tumulong sa akin noon. Pinilit akong gawin ang lahat laban sa'yo. Ginamit nila ako dahil alam nilang inggit ako sa'yo. Ang bagyong sumira sa inyo, may mali roon. May proyektong kailangang itago at ang pamilya mo, nadamay lang. Biglang bumalik ang lahat ng alaala ni Mateo. Ang bagyo, ang pagkawasak, ang biglang pagkawala ng tulong. Lahat, hindi pala aksidente lang. Hindi pwede. Mas malaki pa to kung ganun. Mateo, kung gusto mong malaman ang buong katotohanan, hanapin mo ang pangalang Vargas Group. Sila ang simula ng lahat. Napakapit si Mateo sa mesa. Ngayon hindi lamang galit ang nararamdaman niya, kundi takot. Dahil kung totoo to, hindi lamang si Adrian ang kalaban niya noon. Kinabukasan maagang umalis si Mateo. May bagong direksyon, may bagong layunin. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa katotohanan. Dumating siya sa bayan, hawak ang pangalang Vargas Group. Isang malaking kumpanya, makapangyarihan, kilala, at may impluwensya sa buong lugar. Habang nakatingin siya sa gusali, may lumapit na lalaki sa kanyang likod. Napalingon siya. Kung ikaw si Mateo, umalis ka na habang maaga pa. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Mas malalim pa to kaysa sa akala mo. Nakatayo si Mateo at hindi umatras. Hindi ako natatakot. Hindi na ako yung dating Mateo. At sa unang pagkakataon, hindi na siya biktima, kundi isang taong handang tumindig laban sa mas malaking sistema. Tahimik si Mateo habang nakatayo sa harap ng napakalaking gusali ng Vargas Group. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siya yung lalaking durog. Hindi na siya yung batang takot. Iba na siya. Kung ito ang simula ng lahat, dito ko rin tatapusin. Bulong niya. Pumasok si Mateo sa gusali. Malamig, maayos, tahimik. Pero ramdam niya ang bigat ng kapangyarihan sa paligid. May mga tingin, may mga bulungan. Parang alam ng lahat na hindi siya karaniwan. Dinala siya sa isang silid. At doon isang matandang lalaki ang naghihintay. Mateo Santos, matagal ka naming inaasahan. Napakunot ang noo ni Mateo. Kilala niyo ako? Mas higit pa sa inaakala mo. Ang pamilya mo, hindi aksidenteng pagbagsak nila. Ang lupa ng baryo ninyo, parte ng proyekto namin noon. Kapag hindi kayo nawala doon, hindi kami makakapagpatayo ng malaking negosyo rito. Parang gumuho ang mundo ni Mateo. Ginamit nyo kami. Ginawa nyo kaming hadlang. Ganun ang mundo ng negosyo, iho. May nananalo, may nawawala. Huminga ng malalim si Mateo, ngunit salit na sumabog, tumahimik siya. At sa katahimikang yun, may mas malakas na bagay kaysa galit. Inilabas ng matanda ang isang kontrata. Kung pipirma ka rito, titigil ang lahat ng investigasyon. Bibigyan ka ng malaking posisyon. Bibigyan ka ng kayamanan. Bibigyan ka ng bagong buhay. Kalimutan mo ng nakaraan.
Tumingin si Mateo sa papel. Kayamanan, kapangyarihan, kaginhawaan. Pagkatapos, naalala niya ang kaning ina. Si Adrian. Ang sakit. Ngunit higit sa lahat, naalala niya ang Diyos na hindi siya iniwan. Hindi. Isang salita pero sapat para magbago ang lahat. Hindi ako magbebenta ng katotohanan. Hindi ko ipagpapalit ang tama sa pera. Tumayo siya ng maayos. At hindi kayo ang huling magsasalita. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Alam mo ba kung sinong kalaban mo? Mas malaki pa sa akala mo. Ngumiti si Mateo. Hindi ako nag-iisa. At sa sumunod na mga linggo, isinapubliko ang mga investigasyon. Lumabas ang katotohanan. Nabunyag ang Vargas Group. Nagsimulang gumuho ang kanilang kapangyarihan. Hindi dahil sa lakas ni Mateo, kundi dahil sa katotohanan hindi na kayang itago. Bumalik si Mateo sa baryo, hindi mayaman, hindi sikat ngunit payapa. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng totoo. Habang nakaupo siya sa harap ng lumang kapilya, binuksan niya ang Biblia at nakita niyang muli ang talata. Ipaglalaban kayo ng Panginoon, kayo ay manahimik lamang. Exodus 14 verse 14. Hindi lahat ng akala mong talo ka na ay talo ka na talaga. Minsan, ang Diyos ay tahimik lang dahil siya ang gumagawa ng paraan